Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kung napadpad ka sa video na to dahil napanood mo ang video ko na ang COVID-19 ay pagpapala ng Diyos sa iyo, or baka na-share lang ito sa iyo ng isang kaibigan din, ibig sabihin lamang niyan ay nag-umpisa ng kumilos ang Diyos sa puso mo. Kaya gusto mo rin malaman ang tungkol sa mabuting balita or tungkol sa gospel. Just want you to know na hindi ikaw ang may gustong makinig o manood nito. Diyos ang may gusto na marinig mo ito. Diyos ang may gusto na mapunta ka sa video na ito. Gusto ko din malaman mo na nasa panahon na tayo kung saan marami na ang nagtuturo ng mabuting balita o ng gospel, pero sa maling paraan. Ito ay dahil nasa panahon na tayo na ibubuhos na ni Satanas ang kanyang buong puwersa para marami ang malihis at madami ang malinlang. Kaibigan, ang mabuting balita ay hindi tungkol sa tagumpay ng buhay mo dito sa lupa o kung papaano mo makakamta ng mga pangarap mo para sa iyong sarili. Isa lamang ang laman ng mabuting balita. At iyon ang ipaliliwanag ko sa iyo ngayon. Kaya since nandito ka na rin naman, please bear with me. Dahil ito ang pinakamahalagang bagay na maririnig mo at dapat mong malaman sa buhay mo. Ang mabuting balita o ang gospel, actually, ay nagmula sa isang napakasamang balita. Ang masamang balita na yan ang katotohanan na ang Diyos ay labis na napupuot sa iyo. Napupuot sa tao. Siya ay napupuot dahil lahat ng tao ay nilapastangan siya. At kabilang ka na doon. Dahil lahat ng tao ay lumabag sa kanyang mga kautusan, at walang sino man ang natagpuang matuwid na matapat ng Diyos. Walang perpektong nakasunod sa kanyang perpektong pamantayan. Diyan sa loob ng puso mo ay alam mo na ikaw ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Huwag mo nang idahilan na hindi naman ganun kabigat o hindi naman ganun karami ang nagawa mong pagkakasala sa Diyos. Unawain mo na lamang na kung ikaw ay magsisinungaling sa anak mo o sa nakababatang kapatid mo, ay walang mangyayari sa iyo dahil mas malakas ka at mas nakakaangat ka sa kanila. Kung magsisinungaling ka naman sa asawa mo, ay tsak na aawayin ka niya at hindi ka niya papansinin. Kung magsisinungaling ka sa gobyerno, pwede kang makulong. Isang kasalanan lang sinasabi ko dito, pero napansin mo ba na nagbabago ang parusa or consequences ng parehong kasalanan depende sa kung kanino mo ito ginawa, kung sino ang inoffend mo. Ang pagsisinungaling actually ay isa lamang sa kautusan ng Diyos sa Ten Commandments. At isipin mo na lamang kung ano ang kapalit kung sa harap ka ng isang makapangyarihang Diyos magsisinungaling. Kung Diyos ang i-offend mo. Sa kasamang palad ay hindi lamang pagsisinungaling ang nagawa mo sa harapan ng Diyos. Ginamit mo din ang pangalan niya sa walang kwentang mga bagay katulad ng pagsasabi ng mga expression like, "Oh my God," "Sus Mariosep," and iba pa. Labag din yan sa batas ng Diyos. Kung ikaw naman ay minsan na naging Katoliko, ay sigurado akong nagdasal ka sa mga Diyos-Diyosan at mga ribulto at ibang mga santo na labag din sa batas ng Diyos. Sigurado din ako na may isang Sunday na hindi ka nagsimba. Labag din yan sa batas ng Diyos. Minsan, nasaktan mo na rin ang magulang mo sa hindi mo pagsunod sa kanila o sa pagsasalita ng hindi maganda sa kanila. Labag din yan sa batas ng Diyos. Naghangad ka na ng mga bagay na nakikita mo mula sa ibang tao. Mga bagay na wala sa iyo, pero hinangad mong magkaroon ka. Labag din yan sa batas ng Diyos. At ito sigurado ako, na tumingin ka na sa ibang babae o sa ibang lalaki, at sa isip mo ay nagkaroon ka ng pagnanasa. Hindi na importante kung maliit lang naman o malaking pagnanasa ito, basta nagnasa ka. Labag din yan sa batas ng Diyos. Ano man sa mga ito ang iyong nilabag ay nagpapatunay na ikaw ay nagkasala sa harapan ng Diyos. At ang lahat ng mga kasalanan na iyan ang maghahatid sa iyo sa hukuman ng Diyos oras na ikaw ay mamatay. Ngayon kapatid, naniniwala ka na dito sa mundo
ay dapat magbayad sa batas ang mga nagkasala. Naniniwala ka din na hindi i-consider ng judge o ng hukom kung gaano ka kabuti sa paningin mo, o sa paningin ng asawa mo, o sa paningin ng mga anak mo sa'yo, o sa paningin ng mga kaibigan mo sa'yo. Hahatulan ka ng judge o ng hukom base lamang sa kasalanan na nagawa mo. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos ay hahatol base sa iyong paglabag at hindi base sa mga nagawa mong kabutihan. Hindi masama ang Diyos kung hahatulan ka niya dahil ang Diyos ay patas. God is just. Bahagi iyon ng kanyang natural na katangian at hindi pwedeng palampasin niya ang iyong ginawang paglabag sa kanyang batas. At dahil sa puso mo ngayon ay alam mong guilty ka, ang hatol ng Diyos sa iyo, oras na ikaw ay mamatay, ay ang walang hanggang pasakit sa impyerno at ipaparamdam niya sa iyo ang kanyang puot. Ito ang unang bahagi ng masamang balita, kaibigan. Pero mas masakit ang ikalawang bahagi ng masamang balita ang sasabihin ko sa iyo. Dahil sinabi ng Biblia na wala kang magagawa na kahit ano para iligtas ang iyong sarili. Wala kang kakayanan na bayaran ang hatol ng Diyos. Walang magagawa ang paggawa mo ng mabuti. Walang magagawa ang pananalangin mo sa kung sino-sinong santo. Walang magagawa ang mga donations mo sa simbahan. Dahil hindi tatanggap ang Diyos ng kahit ano mula sa maduming kamay. Hindi ka nga niya kayang tingnan dahil sa mga kasalanan mo. Malino sa Biblia na walang sino mang tao ang may kakayanan na pahupain ang galit ng Diyos at lalo na ang bigyang hustisya ang kanyang nakatakdang parusa. So to make it short, kapatid, wala ka talagang pag-asang maligtas sa hatol ng Diyos kung babasihan mo lamang ang iyong kalagayan sa oras na ito at kung babasihan mo lamang ang mga sinasabi mong kaya mong gawin para sa Diyos. Kahit ikaw pa ang pinakamabuting tao sa paningin ng mundong ito, walang magagawa iyon. Ngayon kapatid, kung sa tingin mo ay masamang balita ito, itong sinasabi ko sa iyo ngayon, dapat mong pagpatuloy ang pakikinig sa mensahe ng Diyos para sa iyo. Pero bago ka magpatuloy, gusto ko munang suriin mo ang laman ng iyong puso ngayon. Kumbinsido ka na ba na ang magiging hatol ng Diyos sa iyo oras na humarap ka sa Kanya ay guilty? Kung oo, pakinggan mong mabuti ang mga sunod kong sasabihin. Kung sa tingin mo naman ay matuwid ka namang tao at wala kang problema sa harapan ng Diyos, pwede mo nang itigil ang video na to. Pero since nandito ka na rin naman, kaunting minuto na lang, tapusin mo na. Tutungo na ako ngayon sa mabuting balita at hahatiin ko din ito sa dalawang bahagi. Gaya ng sabi ko kanina, hindi masama ang Diyos kung ikaw ay hahatulan niya ng walang hanggang pasakit sa impyerno dahil ang pagiging patas o pagiging just ay natural na katangian ng Diyos. Hindi niya yon pwedeng ihiwalay sa katangian niya. Dapat mo din maunawaan na hindi masama ang Diyos dahil lamang hahatol siya. At kung galit siya sa kasalanan, dahil nature niya iyon. Nature niya ang pagiging matuwid at pagiging patas. Bagamat ganoon, mayroon pang ibang nature ang Diyos na hindi niya pwedeng ihiwalay sa kanyang sarili. At iyon ay ang pagiging mahabagin at mapagmahal. Ngayon kapatid, para maipakita ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos, ay dapat niyang ma-express ang lahat ng nature na ito. Ang malaking tanong ngayon ay, papaano kanya hahatulan? Papaano niya bibigyang hustisya ang iyong paglabag while at the same time maipakita din niya ang kanyang pagiging mahabagin at pagiging mapagmahal? Dito mo dapat maintindihang mabuti ang tunay na dahilan ng kamatayan ni Jesus na maaaring matagal mo nang naririnig pero hindi talaga pumapasok sa puso mo ang tunay na kahulugan nito. Kaya pakinggan mong mabuti ang ikalawang bahagi ng mabuting balita ng Diyos para sa iyo. Upang ikaw ay mapawalang sala at mapatawad ng Diyos, kailangan pa rin niyang ipataw ang kanyang hatol. Kailangan pa rin may mamatay, kailangan pa rin ng iaalay, kailangan pa rin ng alay na mamamatay, at kailangan pa rin ng kabayaran para sa kasalanan mo.
Pero hindi ito basta-bastang kabayaran lamang. Ang kabayaran na hinihingi ng Diyos ay dapat perpekto at may kakayanang pahupain ang kanyang poot once and for all. Kaya sinugo niya mismo ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo, hindi para mamatay kaagad sa krus, kundi para mabuhay muna ng 30 plus years bilang isang totoong tao na nagugutom, nauuhaw, napapagod, and subject to temptation. Pero sa kabila nito ay hindi siya nagkasala, hindi rin siya natukso. Perpekto niyang sinunod ang batas ng Diyos na hindi natin nagawa, na walang nakagawa kahit sino, na hindi mo nagawa. Para lamang saan ang perpektong buhay na ito na kanyang ipinamuhay? Ito ay para maging perpektong kabayaran sa kasalanan mo, sa kasalanan natin. Kung kilala mo si Abraham ay malamang alam mo na yung istorya na sasabihin ko sa iyo. Ito yung storya sa Biblia kung saan inutusan ng Diyos si Abraham upang maghandog ng alay para sa kanya. At ang handog na hiningi ng Diyos ay ang kanyang anak. Ngayon, huwag natin pag-usapan kung sinong anak yon dahil kung Muslim ka, malamang sasabihin mo si Ishmael. Pero irrelevant yon. Ang mahalaga ay hiningi ng Diyos na ialay ni Abraham ang kanyang anak. Pero noong itatarak na ni Abraham ang tabak, ay pinigilan siya ng Diyos at alam mo ang sabi ng Diyos? Ako ang magbibigay ng iaalay. I will provide the sacrifice. At nag-provide niya ang Diyos ng tupa para maging kapalit ng anak ni Abraham. Matapos ang ilang libong taon, ay nangyari muli ito. Isang anak muli ang iaalay bilang sacrifice, pero sa pagkakataong ito, hindi na pinigilan ng Diyos ang pagtarak ng tabak. Ang alay na ito ay si Hesukristo. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit sa kanyang bugtong na anak. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ang tanging nagpahupa ng puot ng Diyos at siya ding nagbigay ng hustisya sa ating mga kasalanan, sa iyong kasalanan. Sa ganitong paraan ay naipakita ng Diyos ang lahat ng kanyang natural na katangian. Naipakita niya na siya ay isang patas na Diyos, matuwid at mapagmahal. Pero ang kapatawaran ay hindi nagtapos sa kamatayan ni Jesus. Ang kamatayan ni Jesus ay pag-asa lamang, pagkakataon lamang na ibinigay niya sa tao upang maligtas. Dahil ang maliligtas lamang ay ang sino mang hihingi ng taos-pusong kapatawaran sa kanyang mga kasalanan sa harapan ng Diyos at mananampalataya kay Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Iyan ang magandang balita. Ito ang gospel. Kapatid, maaari kang patawarin ng Diyos sa oras na ito. Maaari kang maligtas sa oras na ito. Maaaring humupa ang galit ng Diyos sa iyo sa oras na ito. Maaari mo nang maramdaman ang kapayapaan ng Diyos sa puso mo, kahit sa panahon ng pinakamatinding pagsubok na kinilalagyan mo ngayon. Hindi mo kailangan ng relihiyon o ng tao dahil lahat ng tao ay makasalanan. At kailangan din nila humingi ng tawad sa Diyos. Maaari kang maging tunay na Kristiyano sa oras na ito. Ang kailangan mo lamang ay humanap ka ng tahimik na lugar, lumuhod ka sa harapan ng Panginoon. Aminin mo ang lahat ng mga pagkakasala na ginawa mo sa harapan niya. Taos-puso mo itong ipaghingi ng tawad at higit sa lahat, ay manampalataya ka kay Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Sundin mo ang sinasabi ng puso mo ngayon. Do not violate your conscience. Kung natapos mo ang video na to, isa lamang ibig sabihin niyan. Binigyan ka ng Diyos ng seryosong puso upang maramdaman mo na dapat mo nang seryosohin ang kalagayan mo sa harapan ng buhay at nag-iisang Diyos. Kumikilos na ang Diyos sa buhay mo ngayon, kapatid. Huwag ka na magmatigas dahil hindi mo kayang pigilan ang panawagan na ito ng Diyos sa iyo. At ang masakit niyan,
Wala ka nang pwedeng idahilan sa Diyos oras na tumungtong ka sa hukuman niya dahil narinig mo na ang dapat mong marinig. Hinihintay ka na ng Panginoon, kapatid. Go and talk to your God.